Makibahagi tayo ngayon sa usaping pampolitika. Yung patungkol sa pagka-aresto kay Duterte. Sa akin guys, dapat lang siya managot. Ayon sa mga kasalanan ginawa niya. Literal na talagang inutusan ng mga pulis upang pumatay ng mga adik. Sa ngayon akong patayin ng mga adik. Bakit ang hindi isalot sila eh? Ang problema rito, maraming mga inosenteng sibilyan ang nadamay sa uplantokhang ni Duterte doon sa war on drugs. May napanood akong balita sa Taguig City. Nireid ng mga pulis yung bahay ng suspect. Dumungaw yung batang babae na 3 years old. Binaril ng pulis, patay. Ang katuwiran ng pulis, human shield. Isa yun sa mali. Pangalawang napanood kong balita, sa Tondo, Maynila, may nireid na naman ang mga pulis. May isang senior citizen na nakita sa camera sa CCTV na naguhugas ng plato. Napapalibutan siya ng mga pulis na nakasibilyan, mga intel kung tawagin nila. Ang ginawa ng isang pulis, pinihit ang camera, pak! Pagkatapos narinig, pok, 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 patay na yung matanda, nanlaban daw. Hindi niya alam, may isa pang CCTV na nakatutok sa kanila. Kaya huli sa camera ang pangyayari. Isa yun guys sa mga mali. At may estudyante sa Caloocan na pinatay din ng pulis. Pinagbintangang adik. At maraming ganitong kwento. 30,000 ayon sa balita ang napatay. Higit sa kalahati nito ay mga inosente at sibilyan. Pero ang war on drug ni Duterte ay hindi para sa Pilipinas, kung hindi para sa negosyo ni Michael Yang na kasabwat sila. Pinapatay ng mga pulis at utos ni Duterte sa pamumuno ni General Bato. Patayin ang mga drug addict na hindi bumibili sa atin. Yun ang meaning ng war on drug. Kaya hindi siya dapat hangaan at biliban. Kasabwat ang mga Chino. Tuloy-tuloy na lang shabu ang dumating sa bansa na hanggang ngayon hindi nare-resolve. Kasabwat si General Paldon at marami pang iba. At ang utos ni Duterte sa mismong kanyang bunganga ng galing. May mga video to. Ang sino man makapatay, mga adik na to, may kalahating milyon pabuya. Kaya nag-uunahan ngayon ang mga pulis. 2 tao ang biktima rito guys. Didigong, 2. Sino yung 2? Yung pinatay at yung pumatay. Yung pinatay nagduro sa buong pamilya at may kirot sa puso at damdamin. Namumuhi sila sa partido ni Duterte at sa lahat ng lahi ni Duterte. Pangalawang namumuhi, yung pulis na sumunod sa utos ni Duterte. Nakakulong na sila guys. Wala na silang asawa, wala na silang pamilya dahil iniwan na sila. Sinira ni Duterte ang 2 buhay. Buhay ng pulis na sumunod kay Duterte at buhay ng mga inosenteng mamamayan. Hindi lahat adik ang namatay. Marami sibilyan, kaya dapat lang siya magdusahan nila ang kasalanan ito na ginawa nila sa taong bayan. At ano ang maganda kay Duterte noong panahon yun? Hindi naman bumaba ang krimen. Hindi naman bumaba ang sweldo. Hindi naman tumaas ang sweldo. Hindi naman bumaba ang mga bilihin. At meron pang isang napakasakit na sistema. Nagdeklara sila ng COVID. No vaccine, no out. Pero ayon sa batas, hindi pwede pilitin ang mamamayan kaya magpabakuna. Pag wala kang bakuna, wala kang trabaho. 2 taong mahigit na gutom, kabilang ako. Ang mga manok ko na ibenta ko sa murang halaga, tagli 500 lang, kumain lang kami. Isa yan sa mga katarantaduhang ginawa ni Duterte. Pero may COVID ba? Walang COVID. Kuba meron. Sa buwatan ng mga elite person. Isa na naman hindi magandang ginawa niya. Nung binangga ang mga mangingisda doon sa laot ng Palawan na taga Mindoro, binangga ng barko ng Chino. Nanagot ba ang nakabangga? Hindi. Sino ang nanagot? Taong bayan. Sino nagbayad? Taong bayan. Ang pera ng pondo ng bansa ibinayad doon sa mga nabiktima ng China. Wala ni isang representante ng Chino na nagpunta doon para bayaran at panagutan ang ginawa. Bakit? Sinambot natin ni Duterte sa pamamagitan ng pera natin. Isa sa mga kasinungalingan yan na ginawa nila. Nangutang ng bilyon, trilyon. Pero sino magbabayad? Tayo. Ano maganda rito sa panahon ni Duterte? Gutom!
Pinadredging ang mga dagat. Kabilang ang dagat namin doon sa Zambales sa may San Felipe. Ako mismo ang saksi at kasama ako sa mga nag-vlog nun. Para matigil. Wala ni Kapitang tumulong sa mga mamamayan, sa mga residente doon sa San Felipe. Walang mayor, walang gobernador, walang congressman. Ang katuwiran nila utos ng DNR, pinang-ayunan ni Duterte. Dinredging ang dagat namin sa may San Felipe, Zambales. Hanggang ngayon ang mga kamag-anak ko hindi nakakapalaot doon sa Bahura de Masinloc na siya namin pinangingisdaan. Kaya hindi ako natutuwa sa ginagawa ito nila Duterte. Puro kasinungalingan, lahat ng partido niya panay sinungaling. Si Bato sinungaling, si Bongo sinungaling, si Kibuloy manyak. 2010 pa, may kaso na si Kibuloy ng panggagahasa sa Pilipinas at sa Amerika. Yan ba mabubuting tao? Dapat magdusa si Duterte dahil marami siyang maling ginawa. Panagutan niya ang pagkitil sa mga inosenteng mamamayan gamit ang kapulisan. Kaawa-awa ang dalawang nilalang, pulis at yung sibilyan. Ang mga pulis na sumunod sa utos si Duterte, ngayon makukulong din. Sinira niya ang dalawang buhay, guys. Anong kabutihan dito? Yung murahin niya yung Diyos, sasabihin niya, stupido ang Diyos na ito. Your God is not my God. Anong utos niya? Shoot them dead. Shoot to kill. Shoot on sight. Shoot them all. Yan ang bunganga ni Duterte. Bastos na Pangulo. Magandang araw sa inyo, mga buraot na DDS. Ako si Jesse Boy at ito ang buraot kong daigdig.